Willa, huwag mo nang dungisan ang kamay ko sa pagmamano mo. Hindi pagpapala ang nararapat sa isang babaeng walang utang na loob at mapanlinlang na gaya mo. Ang mga salitang iyon mula kay Doña Salvacion ay tila isang malamig na buhos ng tubig sa gitna ng nagbabagang init ng hapon sa Cavite. Nanigas ang buong katawan ni Wilhelmina o Willa habang nakayuko. Ang kanyang kanang kamay na dahan-dahang umaabot sana sa kulubot, ngunit makapangyarihang kamay ng matanda ay nabitin sa hangin. Sa paligid nila, ang malawak na hardin ng mansyon ng mga Velasco na pinalalamutian ng mga mamahaling bulaklak para sa engrandeng homecoming party ni Rafael ay biglang binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang masayang musika ng mga biolin ay tila naglaho, napalitan ng kaba na dumarahas sa dibdib ni Willa. Dahan-dahang iniangat ni Willa ang kanyang paningin. Ang mga mata ni Doña Salvacion na dati ay puno ng peking tamis ay naglalabas na ngayon ng purong poot. Sa likod ng matanda, nakita niya si Rafael. Ang lalaking pinaglaanan niya ng 5 taon ng kanyang buhay. Ang lalaking hinintay niyang makauwi mula sa serbisyo militar ng may tapat na puso. Ngunit hindi pagmamahal ang nakita niya sa mga mata nito, kundi isang malamig na pag-iwas. Tila isang estranghero ang nakatayo sa harap niya. Suot ang kanyang malinis na uniforme na Willa mismo ang nagpa-dry clean at nag-ayos. Mama, ano pong ibig ninyong sabihin? Ang boses ni Willa ay halos isang bulong. Nanginginig sa pagkalito. Nararamdaman niya ang titig ng mga bisita, ang mga mayayaman at makapangyarihang kaibigan ng pamilya Velasco, at ang masidhing pagmamasid ni Aling Nena, ang kilalang marites ng barangay, na ngayon ay nakataas na ang cellphone at palihim na nagre-record ng bawat segundo ng kanyang pagkapahiya. Hindi sumagot si Doña Salvacion sa pamamagitan ng salita. Sa halip, kinuha niya ang isang makapal na folder mula sa mesa at isinabog ang mga papel sa paanan ni Willa. Ang puting mga dokumento ay nagliparan sa hangin bago tuluyang humalik sa damuhan. Tila mga patay na dahon na nagbabadya ng katapusan. Huwag ka nang magmaang-maangan, Willa. Narito ang lahat ng ebidensya. Ang pondo para sa fiesta, ang perang pinagkatiwala ko sa iyo para sa foundation. Nasaan na? Ginamit mo para sa sarili mong luho, habang ang anak ko ay nagpapakapagod sa serbisyo. At hindi lang iyon, lumingon ang matanda kay Rafael, na tila nagbibigay ng hudyat. Mula sa likuran ay lumabas ang isang babaeng nakasuot ng hapit na bestidang kulay rosas. Si Isabela Florencio. Ang kanyang mukha ay puno ng selyadong pighati. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nakahawak sa kanyang tila umbok na tiyan. Lumapit siya kay Rafael at humawak sa braso nito. Isang kilos ng pag-angkin na tila sumaksak sa puso ni Willa ng paulit-ulit. Willa, bakit mo nagawa ito? Ang boses ni Isabela ay malat, puno ng drama. I can understand if you hated me, but to steal from the family that treated you like their own, and to think na nagawa mo pang makipagkita sa ibang lalaki habang wala si Rafael. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Isabela, nararamdaman ni Willa ang pagguho ng kanyang mundo. Ang lahat ng sakripisyo niya sa loob ng 5 taon, ang pag-aalaga kay Doña Salvacion nang ma-stroke ito, ang pagpapatakbo sa negosyo ng mga Velasco nang malapit na itong malugi, ang pagtitiis sa lahat ng masasakit na salita ng matanda para sa pagmamahal niya kay Rafael, ay tila naging abo sa isang saglit. Napansin ni Willa ang mabilis na paggalaw ng mga daliri ni Aling Nena sa kanyang cellphone.
Naririnig niya ang mga bulungan ng mga tao sa paligid, ang mga salitang gold digger, malandi, at mapanlinlang. Ang kanyang dignidad na maingat niyang iningatan bilang anak ng isang respetadong pamilya ng militar sa Cavite ay kinakaladkad na ngayon sa putikan. Lumingon si Willa kay Rafael. Umaasang kahit isang sulyap ng pagtatanggol ay makita niya. Rafael, alam mong hindi totoo ito. 5 taon, Rafael. 5 taon kitang hinintay. Ako ang nag-ayos ng lahat ng ito para sa pagdating mo. Sabihin mo sa kanila, kilala mo ako. Huminga ng malalim si Rafael. Iniayos ang kanyang kwelyo at sa wakas ay tumingin kay Willa. Ngunit ang bawat salita niya ay tila bawat dulo ng latigo na tumatama sa hubad na kaluluwa ni Willa. I think you should leave, Willa. My mom is right. Masyado akong naniwala sa iyo dahil sa utang na loob ng pamilya ko sa tatay mo. But enough is enough. Ayoko ng babaeng magnanakaw at taksil sa magiging ina ng anak ko. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot para kay Willa. Ang sakit ay hindi na lamang nasa kanyang puso, kundi kumakalat na sa kanyang buong sistema. Tila isang lason na nagpapatigas sa kanyang mga kalamnan. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila naging yelo. Hindi siya makaiyak. Ang mga luha ay nakabara sa kanyang lalamunan. Sinasakal siya, pinipigilan siyang sumigaw sa galit at pait. Lalapit sana siya kay Rafael upang hawakan ang kamay nito. Ngunit mabilis siyang itinulak ni Doña Salvacion. Hindi malakas ang pagkakatulak, ngunit sapat na upang mawalan ng balanse si Willa. Ang kanyang tuhod ay tumama sa matigas na semento ng walkway. At ang tunog ng pagkapunit ng kanyang mamahaling gown ay tila isang huling hantungan ng kanyang mga pangarap. Sa gitna ng kahihiyang iyon, isang matandang lalaki ang lumitaw sa malayo. Nakaupo sa isang wheelchair at tila naliligaw sa sarili niyang isip. Ang kanyang ama, si Lolo Genaro. Nakatingin ito sa direksyon ni Willa. Ang mga mata ay bakante dahil sa Alzheimer's. Ngunit tila may nararamdamang mali. Willa, anak. Ang mahinang tawag ng kanyang ama, ang tuluyang nagpaguho sa kuta ng katatagan ni Willa. Doon niya na-realize ang kalupitan ng mga Velasco. Gagamitin nila ang lahat, maging ang kanyang may sakit na ama, upang durugin siya. Tumayo si Willa mula sa pagkakaluhod. Hindi niya pinansin ang dumi sa kanyang tuhod o ang mga matang nakamasid. Tiningnan niya si Doña Salvacion. Pagkatapos ay si Rafael. At huli si Isabela na may mapanuyang ngiti sa mga labi. Sa loob ng 5 taon, natutunan ni Willa ang maging chess player sa loob ng bahay na ito. Alam niya ang bawat sulok, bawat lihim at bawat barya na labas-pasok sa mga account ng pamilya. Gusto ninyo akong umalis? Ang boses ni Willa ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig, matalim, at puno ng isang uri ng determinasyon na hindi pa nila kailanman nakita. Aalis ako. Pero tandaan ninyo ang araw na ito, Doña Salvacion. Rafael, isang araw, kayo naman ang luluhod sa harap ko. At sa araw na iyon, hinding-hindi ko makakalimutan na sa harap ng lahat ng taong ito, tinabig ninyo ang kamay na nagpakain sa inyo sa loob ng 5 taon. Mabilis na tumalikod si Willa. Nilampasan ang nagtatakang si Aling Nena at ang mga bisitang tila nahati ang dagat sa kanyang dinaraanan. Habang naglalakad siya palayo sa mansyon na dati niyang itinuring na tahanan, ang ulan ay nagsimulang pumatak. Hindi malakas, kundi isa-isa. Tila nakikiramay sa bawat sugat sa kanyang puso. Ngunit bago siya tuluyang makalabas ng tarangkahan,
Narinig niya ang boses ni Doña Salvacion na sumisigaw, isang huling hirit ng kasamaan. Huwag mong kalimutan, Willa. Hawak ko ang pirma mo. Pag-aari ko ang dangal mo at ng tatay mo. Tumigil si Willa, hindi lumingon, ngunit hinigpitan ang hawak sa kanyang maliit na bag. Sa loob niyon ay isang maliit na USB drive. Isang lihim na kanyang iningatan, isang sandata na hindi nila alam na kinuha niya sa gitna ng kanilang pagmamalabis. Sa kabanatang ito ng kanyang buhay, namatay ang Wilhelmina na mapagtiis. Ngunit sa paglabas niya sa tarangkahan ng mga Velasco, isang bagong Willa ang isinilang sa ilalim ng malamlam na langit ng Cavite. Ang bawat hakbang ni Willa papalayo sa mansyon ay tila may kasamang mabigat na tanikala na nakagapos sa kanyang mga paa. Ang maliliit na patak ng ulan ay unti-unting lumalakas. Dinidilig ang kanyang suot na gown na ngayon ay puno na ng dumi at pait. Habang naglalakad sa madilim na kalsada ng Cavite, ang kanyang isipan ay tila isang sirang plaka na bumabalik sa nakalipas na 5 taon. Ang 5 taon na ibinigay niya ng buong buo, ngunit itinapon lamang na parang basura sa isang iglap. Naalala niya ang gabing inatake sa puso si Doña Salvacion. 3 taon na ang nakalilipas. Habang si Rafael ay nasa malayo, abala sa kanyang pagsasanay sa militar, si Willa ang naging anino ng matanda. Siya ang nagpupunas ng katawan nito. Siya ang nagtitiis sa amoy ng gamot at ang mabigat na timbang ng matanda habang inaalalayan ito patungo sa banyo. Walang katulong ang nakatagal sa kasungitan ng senyora. Tanging si Willa lamang ang nanatili dahil sa pangakong katapatan kay Rafael. Willa, dalian mo. Ang bagal-bagal mo talagang kumilos. Akala mo ba ay pinapakain ka namin dito para lang tumitig sa pader? Iyan ang palaging boses ni Doña Salvacion na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang alaala. Ngunit sa tuwing makakaramdam si Willa ng pagod, palaging may kasunod na panunumbat ang matanda. Huwag mong kalilimutan, Willa. Kung hindi dahil sa koneksyon ng asawa ko sa militar, matagal nang nabulok ang pangalan ng tatay mo sa kaso ng korupsyon na ibinato sa kanya. Utang na loob mo sa amin ang natitirang dangal ng pamilya Almonte. Dahil sa utang na loob na iyon, isinakripisyo ni Willa ang lahat upang isalba ang kumpanya ng mga Velasco na nooy nalulubog sa utang. Palihim na ibinenta ni Willa ang natitirang lupain ng kanyang pamilya sa Cavite. Ang lupang dapat sana ay mamanahin niya mula sa kanyang ina. Ibinigay niya ang lahat ng pera kay Doña Salvacion na ang tanging tugon ay isang malamig na pagtanggap at babala na huwag itong ipagsasabi kay Rafael upang hindi mabawasan ang pagkalalaki nito. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Willa habang pilit na pinatitigas ang kanyang kalooban. Narating niya ang isang maliit at lumang paupahan sa dulo ng barangay, malayo sa karangyaan ng mansyon. Ito ang lugar kung saan niya pansamantalang itinago ang kanyang ama, si Lolo Genaro, upang mailayo sa panggigipit ng mga Velasco. Pagpasok niya, nakita niya ang kanyang ama na nakaupo sa tabi ng bintana. Pilit na inaayos ang kanyang lumang uniforme ng militar kahit na wala na itong mga butones. Genaro, kailangan nating mag-report sa kampo. Bulong ng matanda sa sarili. Ang mga mata ay tila nakatingin sa isang mundong siya lamang ang nakakakita. Lumapit si Willa at dahan-dahang hinawakan ang nangangatal na kamay ng ama. Tay, gabi na po. Magpahinga na tayo. Tumingin sa kanya ang matanda at sa isang bihirang sandali ng kalinawan, hinawakan nito ang pisngi ni Willa. Anak,
Bakit basa ang iyong mukha? Umuulan ba sa loob ng puso mo? Hindi na nakasagot si Willa. Inalalayan niya ang ama sa higaan at naupo siya sa sahig, sa tabi ng isang maliit na lampara. Kinuha niya ang kanyang sewing kit at ang uniforme ni Rafael na dala-dala niya. May isang maliit na punit sa balikat nito na balak niyang tahiin bilang huling regalo bago ang party. Ngunit hindi na niya natapos. Dama ni Willa ang bawat tusok ng karayom sa kanyang daliri. Isang maliit na hapdi na hindi mapapantayan ang sakit sa kanyang dibdib. Habang tinatahi niya ang tela sa ilalim ng malamlam na ilaw, naalala niya ang bawat gabing hindi siya natulog para lang masigurong maayos ang lahat para sa pamilya Velasco. Bawat sentimo na kinita ng kumpanya sa ilalim ng kanyang pamamahala. Bawat kontratang pinirmahan niya gamit ang kanyang talino. Lahat iyon ay para sa kinabukasan nila ni Rafael. O iyon ang akala niya. 5 taon, bulong niya sa hangin. 5 taon akong naging alipin ng utang na loob na hindi naman ako ang may gawa. Biglang tumunog ang kanyang cellphone sa loob ng bag. Isang text message mula sa bangko. Mabilis na binuksan ni Willa ang message. Umaasang ito na ang huling sahod na dapat ay para sa kanya bilang manager ng kumpanya. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang babalang tila kidlat na nagpaguho sa kanyang huling pag-asa. Ang iyong access sa payroll at corporate accounts ay pansamantalang pinutol sa utos ng main account holder. Lahat ng iyong personal na savings na nakalink sa Velasco Group of Companies ay nailipat na sa isang escrow account dahil sa kasong embezzlement. Nanlamig ang mga daliri ni Willa. Ang perang pinaghirapan niya, ang perang itinabi niya para sa gamot ng kanyang ama at para sa kanilang pagsisimula ay kinuha na rin sa kanya. Wala siyang natira kundi ang ilang daang piso sa kanyang pitaka at ang galit na unti-unting naglalagablab sa kanyang puso. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang malakas na kulog sa labas, kasunod ng pagbuhos ng ulan na tila walang katapusan. Napatingin si Willa sa kanyang mga kamay na puno ng bakas ng karayom. Sa isang iglap, binitiwan niya ang uniforme ni Rafael at hinayaan itong mahulog sa maduming sahig. Isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Isang numerong hindi rehistrado, ngunit pamilyar ang boses sa kabilang linya nang sagutin niya ito. Willa, akala mo ba ay matatapos ang lahat sa pag-alis mo sa mansyon? Ang boses ni Doña Salvacion ay puno ng mapanuyang tawa. Nagsisimula pa lang tayo. Bukas na bukas, ang buong Cavite ay malalaman kung anong klaseng basura ang pamilya Almonte. At ang tatay mo, siguraduhin mong mahimbing ang tulog niya ngayon dahil baka bukas sa kalsada na kayo magising. Dahan-dahang ibinaba ni Willa ang telepono. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Sa halip, lumapit siya sa kanyang lumang trunk at kinuha ang isang itim na folder na itinago niya sa ilalim ng kanyang mga lumang damit. Ito ang folder na naglalaman ng mga orihinal na resibo at transaksyon ng mga Velasco na hindi alam ni Doña Salvacion na may kopya siya. Akala ninyo ay tapos na ako, bulong ni Willa habang nakatingin sa natutulog niyang ama. Pero hindi ninyo alam. Sa bawat pagtitiis ko, mas lalo ninyo lang akong binibigyan ng dahilan para durugin kayo. Ang gabi ay malalim na. Ngunit para kay Willa, ito ang simula ng kanyang pinakamahabang paggising. Pumirma ka na, Willa. Gawin mo ito para sa huling piraso ng dangal na natitira sa tatay mo bago siya tuluyang mawala sa sarili niyang isip. Ang boses ni Doña Salvacion ay kasing lamig ng hangin nanggagaling sa aircon ng kanyang marangyang opisina. Nakaupo ang matanda sa likod ng malawak na mesang yari sa mahogany.
Ang mesang si Willa mismo ang pumili at nagbayad noong nakaraang taon. Sa harap ni Willa ay isang manipis na papel, ngunit ang bigat nito ay tila isang bundok na nakadagan sa kanyang balikat. Isang dokumento ng pag-amin sa salang hindi niya ginawa. Tumingin si Willa sa labas ng bintana. Mula sa itaas, napalapag ng gusali ng Velasco Group of Companies. Tanaw niya ang bayan ng Cavite na unti-unting nagigising. Ang bawat sulok ng opisinang ito ay may bakas ng kanyang pagod. Ang mga kurtina, ang pagkakaayos ng mga file, maging ang amoy ng mamahaling kape sa paligid. Lahat iyon ay bunga ng kanyang 5 taong pagsisikap. Ngunit ngayon, tila isa siyang magnanakaw, na pilit pinapalayas sa sarili niyang tahanan. Bakit kailangang umabot sa ganito, ma? Tanong ni Willa. Ang kanyang tinig ay tuyot at puno ng pait. Hindi na niya tinangkang umiyak. Ang mga luha niya ay tila naubos na sa kalsada kagabi. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng matanda. Ibinaba nito ang kanyang tasa ng tsaa na lumikha ng isang mahinang tunog sa ibabaw ng mesa. Ma, huwag mo na akong tawaging ganyan, Willa. Tapos na ang drama nating dalawa. Isipin mo ang tatay mo, si Genaro. Isang dakilang general, isang bayani sa mata ng marami. Gusto mo bang mamatay siyang kilala bilang ama ng isang magnanakaw? O gusto mong manahimik na lang ako tungkol sa mga discrepancy na nakita namin sa pondo ng pamilya? Nararamdaman ni Willa ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito ang pinaka-masakit na bahagi ng laro ni Doña Salvacion. Ang gamitin ang tanging bagay na mahalaga sa kanya, ang dangal ng kanyang ama. Alam ni Willa na ang tinutukoy na mga discrepancy ng matanda ay ang mga perang siya mismo ang naglabas para isalba ang mga palpak na investment ni Rafael. Ngunit lahat iyon ay pinalabas na nakapangalan sa kanya. Alam ninyong hindi ko ninakaw ang perang iyon. Ginamit iyon para sa mga utang ni Rafael. Wala kang ebidensya, Willa. Putol ng matanda. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Sino ang paniniwalaan ng mga tao? Ang isang kagalang-galang na Doña Salvacion Velasco o ang isang ambisyosang babaeng pilit sumasabit sa yaman ng iba? Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Leona Mabini, ang babaeng itinuring ni Willa na parang tunay na kapatid. Hawak ni Leona ang isang baso ng tubig at lumapit ito kay Willa. Inalalayan ang kanyang likod sa isang paraang tila nagbibigay ng lakas. Willa, siguro mas mabuting ang sundin mo na muna si Doña Salvacion. Bulong ni Leona. Ang kanyang boses ay malambot at puno ng huwad na pag-aalala. Masyado nang matanda si Lolo Genaro para sa ganitong iskandalo. Isipin mo na lang ang kalusugan niya. Ako na ang bahalang mag-ayos ng iba pang detalye, pangako. Tumingin si Willa sa mga mata ni Leona. Doon, sa ilalim ng maskara ng pagmamalasakit, ay may nakita siyang isang bagay na nagpatayo ng balahibo sa kanyang batok. Isang malamig na ningning ng tagumpay. Napansin din ni Willa ang suot na gintong relo ni Leona. Isang mamahaling relong. Alam niyang pag-aari ni Doña Salvacion. Isang maliit na detalye, ngunit sapat na para magsimulang mabuo ang isang nakakatakot na hinala sa kanyang isipan. Salamat, Leona. Maikling sagot ni Willa. Habang dahan-dahang inilalayo ang kanyang sarili sa pagkakahawak nito. Kinuha ni Willa ang panulat na nasa mesa. Ang kanyang mga daliri ay nangangatog habang dinaramdam ang bigat ng desisyong ito. Alam niyang kapag pumirma siya, mawawalan na siya ng karapatang lumaban sa legal na paraan. Ngunit kung hindi siya pipirma, sisiguraduhin ni Doña Salvacion na mabubulok ang kanyang ama sa kahihiyan
sa huling sandali ng buhay nito. Ang panulat na hawak niya ay ang mismong panulat na ibinigay sa kanya ni Rafael noong unang taon ng kanilang relasyon. Para sa lahat ng tagumpay na pagsasaluhan nating dalawa. Ang sabi nito noon. Ngayon, ang parehong panulat ang tatapos sa lahat ng mayroon siya. Dahan-dahang inilapit ni Willa ang dulo ng panulat sa papel. Ngunit bago pa man dumampi ang tinta sa puting pahina, narinig niya ang isang malakas na tawanan mula sa kabilang silid. Ang silid na nagsisilbing lounge ni Rafael. Hahaha, grabe Isabela, nakita mo ba ang mukha niya kagabi? Tila basang sisiw na hindi alam kung saan pupunta. Ang boses ni Rafael ay puno ng pangungutya, walang bakas ng kahit anong pagsisisi. Of course, love. Sobrang epic ng moment na iyon. Finally, we can be together without that boring woman hovering around us. At ang pinaka-best part, sa kanya pa mapupunta ang lahat ng butas sa accounting. She's too loyal for her own good. It's almost pathetic. Sagot ni Isabela, na sinundan ng tunog ng pagtatawanan nilang dalawa. Ang bawat halakhak ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Willa. Ang pangangatog ng kanyang kamay ay biglang tumigil. Ang lamig na nararamdaman niya sa kanyang sistema ay napalitan ng isang nagbabagang apoy. Hindi apoy ng galit na nawawala sa kontrol, kundi isang apoy ng malamig na determinasyon. Tumingin siya kay Doña Salvacion, na ngayon ay nakatitig sa kanya ng may inip. Pagkatapos ay muling tumingin sa papel. Dahan-dahan, sa halip na pumirma, ay binitiwan ni Willa ang panulat. Ang tunog ng pagbagsak nito sa mesa ay tila isang deklarasyon ng digmaan sa gitna ng katahimikan ng opisina. Ano pang hinihintay mo, Willa? Pumirma ka na. Inis na utos ni Doña Salvacion. Tumayo si Willa ng tuwid, mas matuwid pa sa isang sundalong handang sumabak sa giyera. Hindi ako pipirma, Doña Salvacion. Dahil ang dangal ng tatay ko ay hindi nakadepende sa sasabihin ninyo. At ang katotohanan, hindi iyan nababayaran ng pananahimik ko. Bago pa makasagot ang matanda, mabilis na lumabas si Willa ng opisina. Habang dumadaan siya sa tapat ng lounge ni Rafael, huminto siya sandali at tiningnan ang nakasarang pinto. Sa loob ng kanyang bag, hinawakan niya ang USB drive na nakuha niya kagabi, ngunit may isang bagay na hindi alam ni Willa. Habang naglalakad siya palayo, kinuha ni Leona ang kanyang telepono at may mabilis na tinawagan. Hindi siya pumirma. Gawin ninyo na ang susunod na plano. Siguraduhin ninyong hindi siya makakarating sa bahay nila ng ligtas. Ang digmaan ay hindi pa nagsisimula, ngunit si Willa ay naging target na ng isang mas malalim at mas madilim na sabwatan. Aray, ang init. Willa, bakit mo ginawa iyon? Ang matinis na tili ni Isabela ay tila isang matalim na kutsilyong humiwa sa katahimikan ng kusina ng mansyon. Sa isang iglap, ang tasang hawak ni Isabela ay bumagsak sa sahig at ang mainit na kape ay tumapon sa sarili nitong mamahaling bestida. Ngunit bago pa man makapagsalita si Willa, nakita na niya ang mabilis na pagbabago sa mukha ni Isabela. Mula sa isang mapanuyang ngiti patungo sa isang anyo ng matinding sakit at takot. Napatulala si Willa. Kakabalik lang niya sa mansyon upang kunin ang mahahalagang gamot ng kanyang ama na naiwan sa drawer. Ngunit hindi niya akalain na doon siya hihintayin ng babaeng umagaw sa lahat ng mayroon siya. Hindi pa man humuhupa ang gulat ni Willa. Narinig na niya ang mabibigat na yabag ni Rafael na patakbong patungo sa kanila. Anong nangyayari dito, Isabela?
Ang boses ni Rafael ay puno ng pag-aalala habang mabilis na inaalalayan ang kasintahan. Tumingin siya sa sahig na puno ng basag na porselana at kape. Pagkatapos ay ibinaling ang nanlilisik na mga mata kay Willa. Willa, ano na naman ba itong eksenang ginagawa mo? Pati ba naman ang mag-ina ko sasaktan mo? Naramdaman ni Willa ang pait sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin na si Isabela mismo ang nagtapon ng kape sa sarili nito. Ngunit ang bawat salita ay tila nakabara sa kanyang dibdib. Ang kawalang katarungan ay tila isang mabigat na kamay na sumasakal sa kanya. Pinipiga ang bawat hininga na natitira sa kanyang katawan. Hindi ko siya sinaktan, Rafael. Alam mo ang totoo. Mahinang sagot ni Willa, ngunit ang kanyang boses ay tila isang bulong na nalunod sa galit ng lalaki. Ang totoo ay hindi ka pa rin matanggap na tapos na tayo. Look at her, Willa. Buntis siya. Paano kung napano ang bata? Sa isang biglang galaw, itinulak ni Rafael ang balikat ni Willa. Hindi ito malakas. Ngunit sa bigat ng emosyong nararamdaman ni Willa, tila nawalan siya ng lakas sa kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa matigas na gilid ng lababo, at ang malamig na tiles ay tila nanunuot sa kanyang likuran. Nagpapaalala sa kanya na wala na siyang kakampi sa bahay na ito. Rafael, love, please, tama na. Baka stress lang si Willa dahil sa mga nangyayari. Singit ni Isabela sa isang malambing ngunit nakakalason na tono. Dahan-dahan itong sumandal sa dibdib ni Rafael, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Willa. Isang titig na puno ng tagumpay at pangungutya. Sa gitna ng kaguluhang iyon, napansin ni Willa ang bag ni Isabela na nakabukas sa ibabaw ng counter. Sa bilis ng pangyayari, nahulog ang isang maliit na lalagyan ng gamot mula rito. Bilang isang taong 5 taong nag-alaga sa may sakit na si Doña Salvacion, kabisado ni Willa ang bawat uri ng tableta. Ang kulay at hugis ng gamot na iyon ay hindi para sa isang nagbubuntis. Ito ay isang uri ng pampakalma na ipinagbabawal sa mga buntis dahil sa panganib nito sa sanggol. Isang mabilis na kaisipan ang dumaan sa isip ni Willa. Kung talagang nagmamalasakit si Isabela sa kanyang anak, bakit mayroon siyang ganoong gamot? Ngunit bago pa niya makuha ang lalagyan, mabilis itong pinulot ni Isabela at itinago sa kanyang palad. Umalis ka na, Willa. Huwag mo nang hintayin na ipakaladkad kita sa mga guard. Ang boses ni Rafael ay wala ng bakas ng init. Tila bawat alaala ng kanilang 5 taon ay tuluyan ng naging yelo. Lumabas si Willa ng mansyon na ang tanging baon ay ang matinding hapdi sa kanyang puso at ang hinalang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Habang naglalakad siya sa labas ng gate, nakita niya si Aling Nena na kunwari ay nagdidilig ng halaman sa tapat ng kalsada. Ngunit ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya na tila isang buitreng naghihintay ng biktima. Naku, Willa, nabalitaan ko ang nangyari sa loob. Pati ba naman buntis, pinag-iinitan mo? Ang sabi ni Aling Nena sa isang tonong tila nagmamalasakit, ngunit ang bawat salita ay may dalang lason. Sayang ka, akala ko pa naman ay kagalang-galang ang pamilya Almonte. Tama nga ang sabi nila, ang mansanas ay hindi nalalayo sa puno. Ang tatay mo, kurakot. Ikaw naman, mananakit. Hindi na lumingon si Willa. Pinagpatuloy niya ang paglalakad. Bawat hakbang ay tila isang pag-akyat sa isang matarik na bundok. Narating niya ang kanilang maliit na paupahan, kung saan ang amoy ng luma at mamasa-masang kahoy ang sumalubong sa kanya. Nakita niya ang kanyang ama na mahimbing na natutulog
Ang kanyang mukha ay payapa. Sa gitna ng kanyang pagkalimot, naupo si Willa sa tabi ng higaan ng ama at hinawakan ang kanyang mga kamay. Doon, sa katahimikan ng gabi, ang unang patak ng luha ay tuluyang kumawala sa kanyang mga mata. Hindi ito luhang galing sa takot, kundi luha ng isang babaeng unti-unting tinatanggap na ang mundo ay sadyang malupit sa mga tapat. Kinuha niya ang kanyang lumang notebook at sinimulang isulat ang pangalan ng gamot na nakita niya sa bag ni Isabela. Meterjan, isang gamot na ginagamit pagkatapos ng panganganak upang pigilan ang pagdurugo. Ngunit madalas ding iniuugnay sa mga ilegal na paraan ng pagpapalaglag. Buntis ka nga ba talaga, Isabela? O isa lang itong engranding palabas para makuha ang yaman ng mga Velasco? Bulong ni Willa sa sarili, ngunit ang kanyang pag-iisip ay naputol nang makarinig siya ng mararahas na kalabog sa kanilang pintuan. Hindi ito katok ng isang bisita, kundi ang tunog ng isang taong pilit na winawasak ang kanilang tanging proteksyon. Wilhelmina Almonte, lumabas ka dyan. Alam namin na itinatago mo ang mga dokumentong kinuha mo sa kumpanya. Ang boses ng isang lalaki sa labas ay naging hudyat ng isang bagong panganib. Mabilis na tumayo si Willa at tiningnan ang kanyang ama na ngayon ay nagsisimula ng magising at manginig sa takot. Ang bawat kalabog sa pinto ay tila isang paalala na wala ng lugar na ligtas para sa kanila. Leona, sa iyo ko lang ito mapagkakatiwalaan. Ikaw na lang ang natitira kong kakampi. Ang boses ni Willa ay puno ng panginginig habang iniabot niya ang isang itim na folder at ang maliit na USB drive sa mga kamay ni Leona. Sa labas ng kanilang maliit na paupahan, ang mga anino ng mga lalaking nagtangkang pumasok kanina ay tila naglaho nang dumating si Leona kasama ang ilang tauhan na anya ay mga kaibigan niyang handang tumulong. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos. Lumilikha ng isang malungkot na musika sa ibabaw ng bubong na yari sa lumang yero. Tumingin si Leona sa folder. Pagkatapos ay kay Willa. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng isang misteryong hindi mabasa ni Willa sa gitna ng kanyang pagod at takot. Huwag kang mag-alala, Willa. Itatago ko ito sa lugar na hinding-hindi nila mahahanap. Magpahinga ka na muna kasama si Lolo Genaro. Ako na ang bahala sa lahat. Dinala ni Leona si Willa sa isang liblib na bahagi ng isang lumang hardin sa gilid ng Cavite. Isang lugar na puno ng mga ligaw na bulaklak at naglalakihang puno ng mangga. Ito ang lugar kung saan madalas silang mag-usap noong mga panahong tila magkapatid pa ang turingan nila. Ngunit sa gabing ito, ang hangin ay tila may dalang kakaibang lamig na tumatagos hanggang sa buto. Bakit mo ginagawa ito, Leona? Tanong ni Willa habang nakaupo sila sa isang lumang bangko. Bakit mo ako tinutulungan kahit alam mong kinakalaban ko ang mga Velasco? Huminto si Leona sa paglalakad at dahan-dahang humarap kay Willa. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Alam mo, Willa, sa loob ng 5 taon, palagi kitang pinagmamasdan. Hinahangaan ko ang tatag mo. Pero palagi ko ring iniisip, bakit ikaw ang naging paborito ni Doña Salvacion? Bakit ikaw ang naging reyna ng mansyong iyon? Samantalang ako ay nanatiling anino lang sa paligid. Napakunot ang noo ni Willa. Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahang kinuha ni Leona ang isang luma at kupas na papel mula sa kanyang sariling bag. Isang sertipiko ng kapanganakan. Hindi mo ba alam?
Ang babaeng tinatawag mong halimaw. Si Doña Salvacion. Siya ang aking ina. Ako ang anak na itinago niya sa mundo. Dahil ako ang bunga ng isang pagkakamaling ayaw niyang aminin. Ako ang anak sa labas na pinagkaitan ng lahat ng karangyaan na tinatamasa ninyo. Ang bawat salita ni Leona ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng dibdib ni Willa. Hindi siya makapagsalita. Ang pagtataksil ay tila isang malapot na putik na unti-unting lumulunod sa kanya. Lahat ng mga pagkakataong nagsumbong siya kay Leona, lahat ng mga lihim na ibinahagi niya, lahat iyon ay direktang nakakarating sa kaaway. Leona, paano mo nagawa ito? Sa halip na sumagot, kinuha ni Leona ang lighter mula sa kanyang bulsa. Sa harap ng nanlilisik na mga mata ni Willa, sinimulan niyang sunugin ang mga pahina mula sa itim na folder. Ang apoy ay sumiklab. Kulay dalandan laban sa madilim at maulang langit. Ang bawat papel na naglalaman ng katotohanan tungkol sa mga Velasco ay unti-unting naging abo. Tinatangay ng hangin patungo sa kadiliman. Sorry, Willa. Pero mas mahalaga sa akin ang pagkilala ng aking ina kaysa sa pagkakaibigan nating dalawa. Ang malamig na pahayag ni Leona habang itinapon ang nagbabagang USB drive sa putikan at tinapakan ito ng buong diin hanggang sa mabasag ang plastic na proteksyon nito. Nang matinding pait ang bumalot kay Willa. Tumingin siya sa paligid ng hardin. Ang mga halamang siya mismo ang nag-alaga at nagtanim noong mga panahong masaya pa sila. Ngayon, ang bawat dahon at bulaklak ay tila saksi sa kanyang ganap na pagkawasak. Yumakap si Willa sa kanyang sarili, pinipigilan ang panginginig ng kanyang katawan, habang ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang hardin na dati ay simbolo ng buhay ay naging libingan ng kanyang huling pag-asa. Biglang binalot ng asul at pulang ilaw ang paligid. Ang tunog ng mga sirena ay papalapit, hindi bilang tagapaglitas, kundi bilang mga hatol ng kamatayan. Lumabas si Doña Salvacion mula sa isang itim na sasakyan, payong na hawak ng isang tauhan, at may isang malapad na ngiti ng tagumpay. Salamat, anak. Ang sabi ng matanda kay Leona, isang salitang tila lalong sumugat sa puso ni Willa. Ang pagkilalang ipinagkait sa kanya bilang manugang ay ibinigay sa babaeng nagtaksil sa kanya. Isang opisyal ng pulisya ang lumapit kay Willa at naglabas ng isang papel. Wilhelmina Almonte de la Torre, mayroon kaming warrant of arrest para sa iyo sa kasong qualified theft at falsification of documents. Sumama ka sa amin ng mapayapa. Tumingin si Willa kay Leona. Pagkatapos ay kay Doña Salvacion. Wala siyang nakitang kahit anong bahid ng awa. Ang tanging nakita niya ay ang malupit na katotohanan na sa mundong ito, ang kabutihan ay madalas na tinatapakan ng mga taong may kapangyarihan. Habang iginagapos ang kanyang mga kamay ng malamig na bakal, tumingin si Willa sa madilim na langit. Ang ulan ay tila naging isang sumpa. Ngunit sa ilalim ng kanyang paghinga, may isang pangakong nabuo. Isang pangakong hindi na muling matitibag ng kahit anong apoy o pagtataksil. Ang bawat rehas na bakal ay kasing lamig ng mga pusong nagkanulo sa akin. Ngunit mas masakit ang isiping naiwan ang aking ama na walang kalaban-laban sa labas. Ito ang tanging kaisipang paulit-ulit na dumadaloy sa isipan ni Willa habang nakaupo siya sa loob ng madilim na selda. Ang amoy ng kalawang at luma na semento ay tila nanunuot sa kanyang balat. Isang paalala na sa loob ng isang gabi, ang dati ay tinitingalang binati ng Cavite ay naging isang bilanggo. Ang katahimikan sa loob ng kulungan
ay binabasag lamang ng tunog ng pagpatak ng tubig mula sa isang sirang gripo, na tila bawat patak ay bilang ng mga sandaling nawawala sa kanyang buhay. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang pag-iisa. Kinabukasan, isang pamilyar na tunog ng mga dekalidad na sapatos na pangmilitar ang umalingaw sa hallway. Hindi ito ang nagmamadaling yabag ng mga pulis, kundi ang mabigat at disiplinadong hakbang ng mga taong sanay sa digmaan. Wilhelmina Almonte de la Torre, maaari ka nang lumabas. Ang iyong piyansa ay naisaayos na ng mga taong hindi nakakalimot sa kanilang utang na loob. Napaangat ang tingin ni Willa. Sa labas ng selda ay nakatayo si Colonel Bautista, ang pinakamatapat na tauhan ng kanyang ama noong ito ay nasa aktibong serbisyo pa. Kasama nito ang ilang mga retiradong sundalo na ang mga mukha ay puno ng galit para sa sinapit ng anak ng kanilang general. Sa pamamagitan ng kanilang pinagsama-samang lakas at mga koneksyon sa batas, napatunayan nilang may mga butas sa ebidensyang ibinigay ni Doña Salvacion. Colonel, bakit po? Tanong ni Willa. Ang kanyang boses ay paos at halos hindi lumalabas. Ang iyong ama ay hindi lamang naging pinuno sa amin, Willa. Siya ang aming naging sandigan. Hindi namin hahayaang ang huling dugo ng mga Almonte ay madungisan ng mga taong ang tanging alam ay manlinlang. Ang seryosong sagot ng kolonel habang iniaabot ang isang malinis na panyo kay Willa. Dinala nila si Willa sa isang maliit na kubo sa isang liblib na bahagi ng Cavite malapit sa dagat. Ito ay malayo sa karangyaan ng mansyon ng mga Velasco. Ngunit dito niya naramdaman ang isang uri ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang simoy ng dagat at ang huni ng mga kuliglig sa gabi ay tila naging gamot sa kanyang sugatang kaluluwa. Ang naranasan ni Willa ng hapong iyon. Habang nakaupo siya sa sahig na yari sa kawayan, inihain sa kanya ng mga asawa ng mga veterano ang isang simpleng pagkain. Mainit na sinangag, tuyo at sariwang kamatis. Habang ninanamnam niya ang alat ng tuyo at ang init ng kanin, biglang bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng pasasalamat. Sa gitna ng kanyang kawalan, natuklasan niyang ang tunay na yaman ay wala sa mga alahas o titulo, kundi sa mga taong handang tumayo sa tabi mo sa gitna ng unos. Anak, may iniwan ang iyong ama sa amin noong bago pa siya tuluyang mawala sa kanyang isip. Sabi niya, ibigay lamang namin ito sa iyo kapag wala ka na talagang matakbuhan. Ang sabi ni Colonel Bautista habang iniaabot ang isang itim na envelope. Ang orihinal na kopya na matagal nang hinahanap ni Doña Salvacion. Nanginginig ang mga kamay ni Willa nang buksan niya ito. Hindi lamang ito tungkol sa pera. Sa loob ay may isang sulat mula sa kanyang yumaong ina. Doon niya nalaman ang isang masakit na katotohanan. Ang pagbagsak ng negosyo ng kanyang ama at ang pagkamatay ng kanyang ina sa isang aksidente sa sasakyan 10 taon na. Ang nakalilipas ay hindi aksidente. Si Doña Salvacion ang nagmamanipula ng mga preno ng sasakyan upang makuha ang mga lupain ng mga Almonte na may malaking deposito ng mineral. Ang bawat salita sa sulat ay tila isang apoy na nagpabaga sa kanyang kalooban. Ang pamilyang Velasco ay hindi lamang nagnakaw ng kanyang kasalukuyan. Ninakaw din nila ang kanyang nakaraan at ang buhay ng kanyang ina. Hindi lang nila ako hiniya. Bulong ni Willa, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa determinasyon. Pinatay nila ang lahat ng mahal ko. Habang ang gabi ay lumalalim, isang balita ang hatid ng isa sa mga sundalo
mula sa bayan. Willa, may anunsyo na sa buong barangay. Itinakda na ang engrandeng kasal nina Rafael Velasco at Isabela Florencio sa susunod na buwan. Gaganapin ito sa katedral at balak nilang gawin itong pinakamalaking selebrasyon sa kasaysayan ng Cavite. Nanlamig si Willa, ngunit hindi dahil sa selos, kundi dahil sa galit na ang kasal na iyon ay gagamitin lamang upang linisin ang kanilang mga pangalan gamit ang pera at lupang ninakaw sa kanyang pamilya. Ipakasal ninyo sila, ang sabi ni Willa habang nakatingin sa malawak na dagat. Ipaghanda ninyo sila ng pinakamagarbong kasal. Dahil sa araw na iyon, sisiguraduhin kong ang puting belo ni Isabela ay magiging kulay ng kanilang kahihiyan. Ang cliffhanger ng gabing iyon ay ang pagdating ng isang lihim na mensahe sa telepono ni Willa mula sa isang taong hindi niya inaasahan. Isang mensahe mula kay Leona. Willa, kailangan nating mag-usap. Hindi lahat ng nakita mo sa hardin ay totoo. Nagkamali ako ng piniling panig. Hindi sapat ang isang pirasong mensahe upang burahin ang apoy na ikaw mismo ang nagmitsa, Leona. Ang tiwala ay parang kristal. Kapag nabasag, kahit anong pandikit ang gamitin mo, mananatili ang mga lamat. Ito ang isinulat ni Willa sa kanyang isipan habang nakatitig sa screen ng kanyang telepono. Hindi niya sinagot ang mensahe ni Leona. Sa halip, mas pinili niyang gamitin ang kanyang oras sa paghabi ng isang bitag na dahan-dahan ngunit siguradong lulunod sa mga Velasco. Sa loob ng maliit na kubo, ang bawat dingding ay napupuno na ng mga dokumento, listahan ng mga supplier at mga timeline ng transaksyon na 5 taon niyang iningatan sa kanyang memorya. Lumabas si Willa sa beranda ng kubo at hinarap ang malamig na simoy ng dagat. Kasama niya si Mang Cardo, isa sa mga pinakamatandang supplier ng bigas at kape para sa mga negosyo ng mga Velasco. Ang mga kamay ni Mang Cardo ay magaspang, puno ng mga kalyo mula sa dekada ng paggawa, ngunit ang kanyang mga mata ay basa ng luha habang kausap si Willa. Ma'am Willa, hindi ko na alam kung paano babayaran ang utang ko sa pataba. 3 buwan na kaming hindi binabayaran ng mga Velasco. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pagkuha nila ng supply. Sabi ni Doña Salvacion, kailangan daw naming magsakripisyo para sa dangal ng kumpanya. Ang sumbong ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Hinawakan ni Willa ang kamay ni Mang Cardo. Huwag kayong mag-alala, Mang Cardo. Hindi na kayo mag-iisa sa laban na ito. Hawak ko ang mga dokumentong nagpapatunay na ang pambayad sa inyo ay inilipat sa personal na account ni Rafael para sa kanyang bagong sasakyan at sa engrandeng kasal na pinaplano nila. Ito ang naging unang hakbang ni Willa. Ang makuha ang loob ng mga taong naging biktima ng kasakiman ng pamilya Velasco. Isa-isa niyang kinausap ang mga maliliit na negosyante, ang mga tauhang tinanggal ng walang benepisyo, at ang mga taong nakasaksi sa tunay na pagkatao ng mga kontrabida. Hindi siya gumamit ng dahas. Ginamit niya ang katotohanan at ang pangako ng katarungan. Samantala, sa loob ng mansyon, nagsimula ng maramdaman ni na Rafael at Doña Salvacion ang bigat ng kanilang mga kasalanan. Ang hiya na laging iniingatan ni Rafael ay unti-unting nauuka dahil sa mga utang na hindi na mabayaran. Nagsimula nang kumalat ang balita sa Cavite na ang mga Velasco ay baon sa utang at ang engrandeng kasal ay isa lamang palabas upang makahatak ng mga bagong investor. Ang naranasan ni Willa habang inihahanda niya ang kanyang regalo para sa kasal. Kinuha niya ang puting panyo na naiwan niya sa mansyon noong gabing pinalaya siya. Ang panyong may burda
ng kanyang mga inisyal. Sa bawat tusok ng kanyang karayom, may idinaragdag siyang isang maliit na detalye. Ang petsa ng pagkamatay ng kanyang ina at ang salitang katarungan. Ang kanyang mga daliri ay may mga bakas na ng sugat at pagod, ngunit ang bawat tahi ay tila isang panata na hindi na siya muling luluhod sa harap ng mga mapang-api. Habang tinatahi niya ang huling bahagi ng panyo, napansin niya ang isang balita sa radyo. Isang misteryosong investor ang nagsisimula ng bilhin ang lahat ng masasamang utang ng Velasco Group of Companies. Walang nakakaalam kung sino ang nasa likod nito. Ngunit ang balitang ito ay nagdulot ng matinding kaba kay Doña Salvacion. Ang bawat pag-aari nila, mula sa mansyon hanggang sa kanilang mga lupain, ay dahan-dahang napupunta sa mga kamay ng hindi kilalang kaaway. Sino ang taong ito? Ang sigaw ni Doña Salvacion sa loob ng opisina na narinig ni Leona mula sa labas. Hanapin ninyo kung sino ang bumibili ng ating mga utang. Hindi maaring mawala sa atin ang lahat. Si Leona, na ngayon ay nakakaranas na rin ng matinding gaslighting mula sa kanyang sariling ina, ay napaatras. Nakikita niya ang sarili kay Willa, isang taong ginamit, pinakinabangan, at ngayon ay sisisihin sa lahat ng pagkakamali ng matanda. Naramdaman ni Leona ang pait ng kanyang desisyon. Ang pagkilalang inaasam niya ay nauwi lamang sa pagiging isang glorified maid sa loob ng mansyon. Kinabukasan, isang sulat ang dumating sa pintuan ni Rafael. Hindi ito galing sa bangko o sa mga kaibigan nila. Ito ay isang simpleng puting sobre na walang pangalan ng nagpadala. Ngunit ang bawat salita sa loob ay tila isang sumpa na bumutas sa kanyang katahimikan. Binasa ni Rafael ang sulat habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Handa ka na bang malaman ang halaga ng iyong mga kasinungalingan, Rafael? Ang kasal na inaakala mong magliligtas sa inyo ay siya palang magiging libingan ng inyong dangal. Magkita tayo sa altar. Napatingin si Rafael sa paligid ng kanyang silid. Tila ang bawat anino ay nagiging mukha ni Willa. Ang kanyang kaba ay hindi na mapigilan, lalo na't ang petsa ng kasal ay 5 araw na lamang ang layo. Ang bawat hakbang ko sa gitna ng simbahan ay hindi paglalakad patungo sa dambana, kundi pagtapak sa mga durog na bahagi ng aking puso na kayo mismo ang sumira. Ito ang bulong ni Willa sa kanyang sarili habang nakatitig sa kanyang refleksyon sa salamin. Ngayong araw ang kasal ni na Rafael at Isabela, isang araw na dapat ay pinakamagarbo sa kasaysayan ng Cavite. Ngunit para kay Willa, ito ang araw ng muling pagsilang. Nakasuot siya ng isang gown na yari sa telang military grade, kulay asul na tila madilim na langit bago ang bagyo. Isang pagpupugay sa dangal ng kanyang ama. Wala na ang mapagtiis na Willa. Ang nakatayo ngayon ay isang babaeng handang bawiin ang bawat sentimo ng kanyang pagkatao. Ang katedral ng Cavite ay napupuno ng mga pinakamataas na tao sa lipunan. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak na tila gubat sa dami ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ng mga elitista. Sa gitna ng dambana, nakatayo si Rafael, pawisan, at tila hindi mapakali sa loob ng kanyang barong. Sa tabi niya, si Isabela ay tila isang reyna sa kanyang mahabang belo. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay habang nakahawak sa kanyang tiyan na tila pinoprotektahan ang isang lihim. Nagsimula ang seremonya. Ang tunog ng organo ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng katedral. Lumilikha ng isang mapitagan ngunit mabigat na atmosfera. Ngunit sa gitna ng paglakad ni Isabela
patungo sa altar. Biglang bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Ang sikat ng araw mula sa labas ay tila naging isang spotlight na tumama sa figura ni Willa. Narinig ang sama-samang pagpigil ng hininga ng mga panauhin. Ang mga bulungan ay tila isang koro ng mga bubuyog na biglang nabulabog. Si Willa, anong ginagawa niya rito? Ang tanong na mababakas sa mukha ng lahat, lalo na kay Aling Nena na agad na itinaas ang kanyang cellphone upang hindi makaligtaan ang pagkakataon. Nagpatuloy si Willa sa paglakad ng may taas noong dignidad. Hindi siya tumingin sa kanan o sa kaliwa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa altar. Nang makarating siya sa gitna, huminto siya at tumingin ng diretso kay Doña Salvacion, na ngayon ay tila naninigas sa kanyang kinauupuan sa harapang hanay. Ipagpaumanhin ninyo ang aking pagdating ng walang paanyaya. Ang boses ni Willa ay malinaw at matatag. Walang bakas ang galit, kundi isang malamig na katarungan. Ngunit mayroon akong regalong hindi maaaring palampasin ng mga ikakasal. Sa isang hudyat ni Willa, ang malaking screen sa gilid ng altar na dapat ay magpapakita ng SDE o same-day edit ng pagmamahalan nina Rafael at Isabela ay biglang nagbago. Nagkaroon ng isang teknikal na pagkakamali, o iyon ang akala ng lahat. Ang makulay na larawan ay napalitan ng isang itim na background. At pagkatapos ay narinig ang isang audio recording na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Rafael is a fool, Mama. Akala niya talaga ay mahal ko siya. Kailangan ko lang makuha ang mga shares ng kumpanya bago matuklasan ng lahat na wala naman talagang baby sa sinapupunan ko. At ang tangang si Willa, siya ang perpektong scapegoat para sa lahat ng utang natin. Ito ang boses ni Isabela. Malinaw, mapanuya, at puno ng kasamaan. Ang bawat salita ay tila isang bala na tumatama sa katahimikan ng simbahan. Napatigil ang lahat. Maging ang pari ay napahawak sa kanyang krus sa sobrang gulat. Ang mukha ni Isabela ay biglang nawalan ng kulay, tila isang bangkay na binihisan ng puti. Huwag kang mag-alala, Isabela. Kapag nakuha na natin ang lagda ni Willa sa pag-amin, wala na siyang magagawa. Tayo na ang maghahari sa Cavite. Ang sumunod na boses ay kay Doña Salvacion. Ang katedral ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan bago ito napalitan ng matitinding bulungan at pagkondena mula sa mga panauhin. Ang mga dating kaibigan ng mga Velasco ay nagsimulang tumingin sa kanila ng may pagkasuklam. Si Rafael ay tila isang estatwang gumuho. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat kay Isabela at sa kanyang ina. Ang naranasan ni Willa nang makita niyang dahan-dahang lumuluha ang kanyang ama na nakaupo sa likuran, inaalalayan ng mga veterano. Kahit sa gitna ng kanyang pagkalimot, tila naintindihan ni Lolo Genaro na ang kanyang anak ay nagtagumpay sa paglilinis ng kanilang pangalan. Hindi na nakapagpigil si Doña Salvacion. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at kahihiyan. Mabilis siyang lumapit kay Willa at itinaas ang kanyang kamay upang sampalin ito sa harap ng lahat. Lapastangan ka, winasak mo ang buhay namin. Ang sigaw ng matanda na bumasag sa huling pira-piraso ng kanyang social status. Ngunit bago pa man dumampi ang palad ng matanda sa pisngi ni Willa, sinalo ni Willa ang braso nito ng buong lakas. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang isa ay puno ng nanlilisik na puot at ang isa ay puno ng isang payapang tagumpay. Hindi ko winasak ang buhay ninyo, Doña Salvacion. Ang mahinang tugon ni Willa, ngunit sapat na upang marinig ng mga nasa paligid.
Kayo ang gumawa nito sa sarili ninyo. Ako, tinatapos ko lang ang sinimulan ninyo. Ang huling imahe ng kabanatang ito ay ang pagpasok ng mga lalaking naka-uniforme. Hindi mga sundalo, kundi mga otoridad mula sa National Bureau of Investigation na dahan-dahang lumalapit sa altar. Ang bawat hakbang ng mga otoridad sa loob ng katedral ay tila bawat tibok ng orasan na nagbibilang sa katapusan ng kapangyarihan ng mga Velasco. Ang malamig na tunog ng mga posas na inilalabas ng mga opisyal ay mas malakas pa sa anumang sigaw sa loob ng simbahan. Ang dating kagalang-galang na katedral ay naging saksi sa pagguho ng isang pamilyang itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Sa gitna ng altar, si Rafael ay nakatayo pa rin. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng mga bulaklak sa paligid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa mga taong naka-uniforme na ngayon ay nasa harap na niya. Rafael Velasco, Isabela Florencio, at Doña Salvacion Velasco. Mayroon kaming mga warrant of arrest para sa inyo. Kasong large-scale fraud, money laundering, at falsification of public documents. Ang boses ng opisyal ay buo at walang bahid ng pag-aalinlangan. Si Isabela, sa isang huling pagtatangka na iligtas ang sarili, ay biglang napahawak sa kanyang tiyan at dahan-dahang napaupo sa sahig. Aray, ang sakit. Ang baby ko. Rafael, tulungan mo ako. Ang kanyang boses ay puno ng pilit na pighati. Ang kanyang mukha ay nakangiwi sa pag-asang kukunin pa rin siya ng awa ng mga tao. Ngunit bago pa makalapit si Rafael, isang babaeng nakaputing gown din ang lumabas mula sa likuran ni Willa. Siya si Doktora Santos, ang doktor na matagal nang binabayaran ni Doña Salvacion upang panindigan ang pekeng pagbubuntis. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mukha ng doktora ay puno ng pagsisisi. Wala kang dinadalang buhay, Isabela. Ang tanging dala mo ay ang lason ng iyong mga kasinungalingan. Ang mariing pahayag ng doktora sa harap ng lahat. Ipinagtapat ko na ang lahat sa NB Hall. Ang bawat ultrasound, ang bawat medical certificate, lahat iyon ay peke at gawa-gawa lamang sa ilalim ng utos ni Doña Salvacion. Ang katedral ay muling nabalot ng bulungan ng pagkadismaya. Ang kahihiyan ay tila isang malapot na usok na bumabalot kay Rafael. Tumingin siya kay Isabela, ang babaeng pinagpalit niya kay Willa, at doon niya nakita ang isang estranghero. Isang babaeng handang pumatay ng sariling dignidad para sa pera. Rafael, I can explain. Ang tanging nasabi ni Isabela. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat salita niya ay tila hangin na lamang na walang saysay. Ang dumaan ng dahan-dahang lumapit si Willa kay Rafael. Inalis ni Willa ang kanyang engagement ring mula sa kanyang daliri. Ang singsing na 5 taon niyang iningatan. Ang simbolo ng kanyang katapatan na binaliwala lamang. Sa halip na ibigay ito ng maayos, hinayaan ni Willa na mahulog ang singsing sa isang baso ng alak na hawak ng isang waiter na nasa malapit. Ang tunog ng paglubog ng ginto sa pulang likido ay tila ang huling tuldok sa kanilang kwento. Ito ang huling piraso ng aking pagkatao na hinawakan mo, Rafael. Ngayon, malaya na ako sa iyong mga pangako na kasing babaw ng iyong pagkatao. Ang boses ni Willa ay puno ng kapayapaan. Isang katahimikang nagmumula sa isang pusong ganap nang naghilom. Sa kabilang panig, si Doña Salvacion ay hindi na makapagsalita. Ang bawat hininga niya ay mabigat. Ang kanyang kamay ay nakakuyom habang pinapanood ang pagkadurog ng kanyang imperyo.
Ang hiya na pinaka-iniingatan niya ay tuluyan ng naging abo. Sa harap ng mga kamera ni Aling Nena at ng iba pang mga bisita, ang dakilang matrona ay iginapos ng mga pulis. Ngunit ang pinaka-masakit na bahagi para sa matanda ay nang lumapit si Leona. Ang anak na itinago niya, ang anak na nagtaksil sa kaibigan para sa kanya, ay ngayon ay tumayo sa panig ni Willa. Mama, binigay ko na sa kanila ang lahat. Ang mga orihinal na libro ng accounting, ang mga record ng transaction sa labas ng bansa, lahat. Ang sabi ni Leona, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit determinado. Hindi ko na kayang maging anino mo sa gitna ng iyong mga krimen. Mas pinili ko ang katarungan kaysa sa isang inang kailanman ay hindi ako kinilala. Ang huling sigaw ni Doña Salvacion ay hindi na lumabas sa kanyang mga labi. Sa gitna ng gulo, biglang napahawak ang matanda sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namutla at dahan-dahan siyang bumagsak sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa altar na tila tinatanong ang langit kung bakit umabot sa ganito. Nabalot ng kaguluhan ang katedral. Ang engranding kasal ay naging isang madilim na eksena ng pag-aresto at trahedya. Habang hinihila ng mga otoridad si Rafael at Isabela palabas, nakita ni Rafael ang huling sulyap ni Willa. Isang sulyap na wala ng galit, wala ng pait, kundi isang malawak na bukas na hinaharap. Habang naglalakad si Willa palabas ng simbahan, kasabay ang kanyang ama na inaalalayan ng mga veterano. Ang ulan sa labas ay tumigil na. Ang sikat ng araw ay muling sumilip sa gitna ng mga ulap. Tila isang hudyat na ang bagyo sa buhay ni Willa ay ganap ng lumipas. Ang huling pagkikita sa likod ng mga rehas ay hindi para magmakaawa, kundi para tuluyang putulin ang natitirang hibla ng ugnayang matagal ng naging lason. Ito ang naging kaisipan ni Willa habang naglalakad siya sa loob ng pasilyo ng panlalawigang bilangguan. Ang amoy ng luma at mamasamasang semento ay tila isang malupit na paalala sa naging kinahinatnan ng mga taong nagakalang mas mataas sila sa batas. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Rafael. Ang lalaking dati ay tinitingala sa kanyang malinis na uniforme. Ngunit ngayon ay suot ang kupas na dilaw na t-shirt ng isang bilanggo. Willa, dumating ka. Ang boses ni Rafael ay paos. Ang kanyang mga mata ay lubog at wala ng bakas ng dating dingning. Ang kanyang mga kamay na dati ay marunong lamang humawak ng baso ng alak ay nanginginig habang nakahawak sa malamig na rehas na bakal. Tiningnan siya ni Willa ng diretso. Walang galit, walang pait, kundi isang malalim at malawak na kawalan. Narito ako hindi para makinig sa iyong mga dahilan, Rafael. Narito ako para sabihing na ibenta na ang mansyon ng mga Velasco. Tila isang malakas na sampal kay Rafael ang balitang iyon. Naibenta. Pero Willa, iyon na lang ang natitirang alaala ng aming pamilya. Doon kami lumaki. Doon tayo nangarap. Ang mansyong iyon ay itinayo sa pawis ng mga supplier na hindi ninyo binayaran, sa luha ng mga taong ninakawan ninyo ng dangal, at sa sakripisyo ng aking pamilya. Ang mahinahong tugon ni Willa. Ang lahat ng napagbenta sa mansyon at sa mga lupain ninyo ay dumiretso na sa isang trust fund. Binabayaran na ngayon ang bawat sentimong utang ninyo kay Mang Cardo at sa iba pang maliliit na negosyante sa Cavite. Napasandal si Rafael sa pader ng selda. Ang kanyang balikat ay bumagsak sa bigat ng kahihiyan. Willa, patawarin mo ako. Nabulag ako. Akala ko
ay iyon ang tamang paraan para protektahan ang aming pangalan. Patawad, Willa. Mahal pa rin kita. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Willa. Ang salitang mahal mula kay Rafael ay tila isang banyagang salita na wala ng saysay sa kanyang pandinig. Ang patawad ay ibinibigay ng Diyos, Rafael. Ngunit ang aking kapayapaan, iyon ay ako na ang kumuha para sa sarili ko. Huwag mo nang asahang babalik pa ang Willa na handang magpakamatay para sa iyo. Ang babaeng iyon ay namatay na noong gabing pinalayas mo ako sa ilalim ng ulan. Tumalikod si Willa nang walang pag-aalinlangan. Habang naglalakad siya palabas, narinig niya ang mahinang paghikbi ni Rafael na sinasabayan ng tunog ng mga susi ng guwardiya. Ngunit hindi na siya lumingon. Paglabas niya ng bilangguan, sumalubong sa kanya ang isang bagong umaga. Ang kanyang unang pinuntahan ay ang kumpanya. Hindi na ito Velasco Group of Companies, kundi isa ng kooperatiba na pag-aari ng mga manggagawa na dating inapi. Sa harap ng gusali, isang simpleng karatula ang nakasabit. Dangal Foundation. Ito ang organisasyong itinatag ni Willa upang magbigay ng legal na tulong at suporta sa mga babaeng biktima ng emosyonal na bulyaw at pang-aapi sa loob ng pamilya. Ang naranasan ni Willa nang bumalik siya sa kanilang bagong tahanan. Isang maayos at payapang bahay malapit sa dagat. Doon, nakita niya ang kanyang ama, si Lolo Genaro, na nakaupo sa isang tumba-tumba. Ang matanda ay nakatingin sa malawak na asul na dagat. Ang kanyang mukha ay payapa at wala ng bakas ng takot. Tay, andito na po ako. Bulong ni Willa habang dahan-dahang hinahaplos ang puting buhok ng ama. Tumingin sa kanya ang matanda. Bagamat hindi na nito mabigkas ang kanyang pangalan dahil sa Alzheimer's, hinawakan nito ang kamay ni Willa at dahan-dahang pinisil. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Lolo Genaro. Isang ngiti na tila nagsasabing naramdaman niya ang kalayaang nakamit ng kanyang anak. Ligtas na tayo, Tay. Wala na ang mga tanikala. Sabi ni Willa habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng ama. Bago matapos ang araw, humarap si Willa sa malaking salamin sa loob ng kanyang silid. Tiningnan niya ang kanyang sarili. Ang mga mata na dati ay puno ng pagtitiis ay mayroon na ngayong ningning ng pag-asa. Ang kanyang balat na dati ay tila laging nanlalamig sa kaba ay mayroon na ngayong init ng buhay. Inayos niya ang kanyang buhok at dahan-dahang hinaplos ang kanyang sariling mukha. Hindi na siya ang Wilhelmina na kailangan ng ibang tao para maging buo. Siya na si Willa, ang babaeng binuo ang sarili mula sa mga durog na pira-piraso ng kanyang nakaraan. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay naging pilat na nagsisilbing medalya ng kanyang tagumpay. Ang huling imahe sa kabanatang ito ay si Willa na naglalakad sa dalampasigan habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, lumilikha ng gintong kulay sa ibabaw ng tubig. Ang bawat alon na humahalik sa kanyang mga paa ay tila isang basbas ng bagong simula. Lumipas ang isang taon na tila isang mabilis na agos ng ilog. Tinatangay ang mga alaala ng pait at pinapalitan ito ng bago at mas malinis na pag-asa. Sa dalampasigan ng Cavite, kung saan ang langit ay nagpapalit ng kulay mula sa madilim na asul patungo sa gintong kahel ng madaling araw, nakatayo si Willa. Ang hangin ay amoy asin at kalayaan. Isang halimuyak na hindi niya kailanman naramdaman noong nakakulong pa siya sa loob ng mansyon ng mga Velasco. Ang Dangal Foundation ay naging higit pa sa isang gusali. Ito ay naging kanlungan ng mga sugatang kaluluwa. Sa bawat babaeng pumapasok doon,
na may pasa sa mukha o sugat sa puso. Nakikita ni Willa ang kanyang dating sarili. Ngunit ngayon, hindi na siya ang biktima. Siya na ang kamay na humahawak, ang boses na nagpapalakas, at ang pusong nagtuturo na ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nakadepende sa apelidong dala niya o sa lalaking nasa tabi niya. Isang hapon, habang nag-ayos si Willa ng mga gamit sa hardin ng foundation, isang pamilyar na anino ang huminto sa kanyang harap. Si Leona. Wala na ang mamahaling alahas at ang mapanuyang tingin nito. Nakasuot siya ng simpleng puting damit at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng kapayapaang ngayon lang nakita ni Willa. Pagkatapos ng kaso, pinili ni Leona na magsilbi bilang social worker sa isang malayo at mahirap na komunidad bilang bahagi ng kanyang pagbabayad puri. Willa, ang mahinang tawag ni Leona. Narito ako para magpaalam. Aalis na ako bukas patungong Mindanao para sa isang mission trip. Pero bago ako umalis, gusto ko lang malaman mo na bawat araw ay dinarasal ko ang iyong kapatawaran. Humarap si Willa sa kanya. Sa loob ng mahabang panahon, ang tanong na napatawad na ba niya ay nanatili sa kanyang isipan. Dahan-dahang lumapit si Willa at hinawakan ang mga kamay ni Leona. Ang init ng kanilang mga palad ay tila naging tulay sa pagitan ng kanilang nakaraan at hinaharap. Leona, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangang bumalik ang lahat sa dati. Ang boses ni Willa ay puno ng katapatan. Pinatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Malaya ka na, at malaya na rin ako. Ang namagitan sa kanila nang dahan-dahang yumakap si Leona kay Willa. Isang yakap na wala ng pagkukunwari, kundi purong pagsisisi at pagtanggap. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng gintong tanikala na nag-uugnay sa kanila sa masakit na nakaraan ay tuluyan ng naputol. Pag-uwi ni Willa sa kanilang tahanan, sinalubong siya ng tunog ng mahinang paghampas ng mga alon sa pampang. Nakita niya ang kanyang ama, si Lolo Genaro, na nakaupo sa beranda. Ang matanda ay tila masigla ngayon. Hawak ang isang lumang litrato ng kanyang ina. Bagamat ang Alzheimer's ay patuloy na nagnanakaw ng kanyang mga alaala, ang kapayapaan sa kanyang mukha ay hindi kailanman nanakaw ng kahit na sino. Tay, andito na po ako, sabi ni Willa habang iniaabot ang isang baso ng gatas sa ama. Tumingin sa kanya ang matanda at sa isang mahiwagang sandali binanggit nito ang isang salitang matagal nang hindi narinig ni Willa. Dangal. Ang aking dangal. Napaiyak si Willa sa galak. Alam niyang hindi na siya kailangang makilala ng kanyang ama bilang Willa. Sapat na ang malaman nito na ang kanilang dangal ay nananatiling buo at walang bahid. Ang kanyang paghahanap sa kapayapaan ay natapos na sa piling ng taong pinaka-nagpahalaga sa kanya. Bilang huling pagninilay, humarap si Willa sa malawak na dagat habang lumulubog ang araw. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang babaeng naging biktima ng pag-ibig at kataksilan. Ito ay tungkol sa pagtuklas na ang kaligayahan ay hindi isang regalo na ibinibigay ng iba. Ito ay isang premyo na kailangang ipaglaban at paghirapan. Natutunan ni Willa na ang utang na loob ay hindi dapat maging isang siyengsik at ang bansag ng lipunan ay walang kapangyarihan sa isang taong kilala ang kanyang sariling halaga. Ang katarungan ay hindi lamang nakukuha sa loob ng korte, kundi sa bawat araw na pinipili mong bumangon at mahalin ang iyong sarili sa kabila ng lahat ng pilat.
Ang huling mensahe para sa mga tagapakinig. Ang bawat bagyo ay may katapusan. At ang bawat pusong nadurog ay may kakayahang mabuo muli. Mas matatag at mas maganda kaysa dati. Ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa ganap na paglaya mula sa mga taong sumira sa iyo. Huminga ng malalim si Willa, pumikit at hinayaan ang hangin na tangayin ang huling bahagi ng kanyang mga buntong hininga. Sa ilalim ng mga unang bituin sa langit ng Cavite, si Wilhelmina Almonte ay ganap ng malaya.